Good morning everyone. Mega love shoutout po sa lahat. Ang ingay naman ito. Wait lang, tinitignan ko lang eh. Okay. Kumusta po kayo? Yan, good morning. Kung saan. How are you guys doing? Alam ko tulog na po yung iba na sa Philippines, pero quick live lang po ito. Quick live. Pasensya na. Ouch. Wait lang. Ano ba ito? Biglang nag-show up yung mukha ko. Ayaw ko na ginagamit itong Samsung na to kasi hindi ako masyado familiar. Okay. Hindi ko mahanap yung isang cellphone ko. Isang Apple. So, good morning everyone. Shout out sa lahat. Ayan. Morning po. Kumusta naman ang inyong mga morning? Welcome back to my channel. Dito tayo ha. Play ba to? She-Heart, how are you, madam? Long time no see. Musta na ikaw? Ning Nasani, good morning. Morning sa inyo. Thank you for joining me. Actually, kumusta na? Anong mga bali-balita dyan? Ngayon magbibigay lang tayo ng konting opinion at konting reaction dito sa video ni Kalinga Prab. Ayan. Okay, baka sabihin nyo na nanahimik ako. Yung thumbnail ko, naku-curious lang kasi ako kung saan talaga nanggaling yung salitang Bactidol. I'm so curious. Curious lang naman. Kasi alam nyo, hindi naman talaga ako updated sa lahat ng mga nangyayari sa loob ng YT. Hindi ko lahat pinapanood, diba? Ang pinapanood ko lang. Again, yung mga sinusuportahan ko lang. Yun lang yung mga pinapanood ko. Good morning, Maricel Torres Vlog. Chilo Erlita, shoutout. Direk. Hindi po ako si Direk Nuelsa. Oh, ikaw ba si Direk? Si Direk Nuelsa ba yan? Ikaw pala yan eh. Direk Nuelsa, hello. Talaga, bugbugin kita dyan. Joke. Hindi. Thank you for joining Mr. Direk Nuelsa. Okay, so nandito ako ngayon, 'di ba? O ako, hindi ako nagtatago ha, hindi pa ako nananahimik. Ako ay nag-o-observe lang kasi as I said, busy ako, may priority ako sa buhay, kaya hindi ko pina-priority yung mga walang kwenta. So, now, magsasalita lang ako kasi gusto ko rin magbigay ng konting explanation or opinion sa mga bagay-bagay na nangyayari. Nakita nyo naman yung thumbnail ko, nabasa ko yan sa dito sa
vlog ni Kalinga Rab na part 28. Umpisahan na yan si Baktito. So ito ipi-play ko Diyan lang ang kinuha ko. Ay, ano ba yan? Yan lang yung kinuha kong portion, okay? Lolita, Dante Derek, good evening po. So, pinick up ko yung comment. May sasabihin lang po ako. Kasi, may mga, syempre, di may iwasan, hindi pa rin tumitigil mga bashers ni Erica. Pero, siguro ito na yung time para gumawa kami ng action. Para mag-report kung ano yung pwedeng report namin sa NBI, sa mag-file ng case, cybercrime. Daming viewers And ayun, may Wuji. kaming mga ebidensya. And yun, may mga nagpo-post kasi against kay Erica. Mga paninira, ganyan. Minsan, mga lumang picture pinopost. So, ano po, grabe. Hindi ko alam po ano yung... Ang purpose lang talaga nila ay siraan si Erica. And matagal na po nila ginagawa yan. Pero may mga nakarating sa akin. So, ayun, ito na siguro yung tamang panahon para gumawa kami ng aksyon para regarding sa ganyang gawain. So magpa-file po kami ng kaso sa NBI, dadalhin namin yung mga ebidensya na yun. So kaya mag-ingat po tayo kung sino man po yung mga talagang tao may galit na hanggang ngayon ay hindi tumitigil. Ay, commercial po. Ano yun, Mama Ball? High blood agad? Maricel Torres Vlog. Yun ba yung si Ann? Hindi ko sure kung sino yan. Na-curious lang ako doon sa Bactive doll na sinasabi nila. Kasi sabi ko, kanino ba talaga nagmula yung salitang Bactidol? Hindi ko kasi, curious lang ako. Napapaisip lang ako kung kanino talaga nagmula yung Bactidol na salitang yan. Kasi hindi naman talaga ako taga-subaybay ng lahat. May mga sinusubaybayan lang akong mga vlogger, yun lang yun. Natin kasi naman commercial naman. So, i-mute natin. So, hindi ako anti-Bactidol. Ayan, yan. Ganun din na nararamdaman mo na sobra-sobra natin. Sobra-sobra na below the belt. Below the belt na. So, grabe talaga ako. Bukas laman ako ng ng reactors. Huwag nang reaction video kasi lalo lang lalaki. Basta kami mag-report na lang po namin yan sa NBI dito sa aming lugar. Kagaya ng ginawa ni Papa. Pero ako talaga, papakita talaga namin yung ebidensya and kung ano yung pwedeng gawin. Ano daw ba ang pwedeng gawin sa ganun? High blood ka talaga mo. Gusto mo akong gumawa? I-report namin, report namin sa Cybercrime Division. Tapos, sila ang nagawa ng action para ma-terminate yung mga suspect. kakasuhan talaga natin. Papayag sila, pwede silang patulong ilang taon. Pwede sila makulong din. Kasi grabe yung ginagawa nila Hindi sila tumitigil. Sobra-sobra na. So, ayun, ma-report na talaga, ma-file na talaga kami. Bro, mag-file na tayo sa cybercrime. Gusto ko lang din po sabihin na Ikaw ba? Sige. kung ano ba problema po niya sa akin, bakit po wala din po yung ginagawa niya po. Wala naman po akong ginagawa sa kanila. Wala naman po akong pinakitang masama po sa sa kanila. Bakit po parang grabe po yung May violation na ba ako? Direct Noel sa piniplay ko yung video ni Kalinga Prab. Violation na yan? actionan niya po yung about po dyan. Oo, ma-action na talaga tayo kasi sobra-sobra na kasi. So, nagtanong na rin ako sa mga kakilala kong attorney. Ayan, kina Ma'am Marilyn Pablo. So, nagbigay siya sa akin ng advice, no? Kasi marami siyang kilalang attorney. So, ayun, mag-file daw ng kaso o mag-report. Naibilos kasi yung ginagawa nila, no? So, ingat-ingat po tayo sa ating mga ginagawa. 24 hours na, madam, no? I check the time.
Lalo na kung mga nasa ibang bansa. Sobrang-sobra, 24 hours na, no? Diretso pa uwiin yan. Kaninang umaga, mga anong oras yun? Kasi yesterday yan ng umaga eh. Alas 6 yata rito, o 5 o'clock ng madaling araw. Eh, anong oras na? 12 o'clock na. Kaya harapin ka pa dito. So, 11 na. maano tayo, Oh, report natin. sobra-sobra na ako sa 24 hours. Kaya no violation. Okay, dyan muna tayo. Sa kanyang ano. I-mute na, ayan na lang. Kasi sobra-sobra na tayo. Okay. Okay. Eto ha, lilinawin ko lang. Kasi alam ko marami na naman aalma dahil na-mention ni Kalinga Prab yung aking pangalan. Ito, lilinawin ko lang ha sa mga umaalma dyan na ako ay nahawak ko o ginagawan nila kami ng issue about kay Kalinga Prab. Actually, hindi ako ang mismong nanguna na nag-message sa kanya. Siya ang unang nag-message sa akin. So to be sure, sabi ko sa kanya, sinabi ko siya na wait lang, kailangan kong i-forward yung message mo at saka yung evidence natin doon para ma-review nung ano ko, sabi kong ganon. Which is, hindi lang basta-basta lawyer, hindi lawyer yung nagbibigay, yung kinonsult ko muna yung tanong ni Kalinga Prab. So, lilinawin ko lang ha, yung gustong mga umalma, hindi po galing sa akin yung mismong advice. Galing po sa isang hukom. Kung sinabi kong hukom, ibig sabihin ay nasa posisyon at nasa loob ng korte po yung nagbigay po ng advice. Hindi po sa akin galing yon. Okay? So, lilinawan ko lang kasi alam ko marami nga alma eh. Diyan ako nababas eh. Diyan nababas si Kalinga Prab which is hindi fair kasi ang mga mostly lang babas din sa kanya eh minsan nasa loob ng Kalingap at nandyan din mismo sa loob. So, hindi yun fair. Kasi kung tutuusin, yung nagbibigay ng advice sa kanya, kung na-mention lang naman niya yung name ko, ibig sabihin eh kung baga, ina-appreciate niya lang siguro, di ba? Kaya niya nasabi yun. Pero, sa totoo lang, hindi po galing sa akin mismo yung advice. Ang nagbigay po ng advice sa kanya, nasa loob po ng hukom. Hukom which is court. Someday siguro makikilala nyo siya. Siyempre, of course, hindi naman basta-basta maglabas ka ng information or identity na wala tayong paalam. Kahit naman pinaalam ko sa kanya, pero syempre, pinoprotectionin ko pa rin yung tao kasi bilang respeto na rin. Hindi sa pagpoprotection kasi kayang-kaya naman yung protectionan yung sarili niya eh. Kasi wala naman siyang ginagawang against the law. Kasi kung baga, sinusunod naman yung law. Which is, I followed the law also. Kasi, ang pwede lang magbigay ng advice is yung legal attorney. Yung nagpa-practice po ha. Yung nagpa-practice. Hindi yung nagpa-practice-practicean. Or paralegal, yung mga ganon, yung mga may lisensya. So, yung nagbibigay po ng advice kay Kalinga Prab is nasa loob po ng hukom. Yun. Hindi yan sa hindi yan yung hukom na sa TV. Ikaw talaga. Okay, linilinaw ko lang. So, mayroon kasi akong nabasang comment doon sa comment section ni Kalinga Prab na yun lang yung gusto kong sagutin. At saka yung curious lang ako yung Bactidol, saan nanggaling yung salitang Bactidol. Kasi ang alam kong Bactidol, 'di ba yun yung mga binibigay nila sa mouthwash, especially pag sensitive yung gums mo, pag na-admit ka sa hospital, ang binibigay nila kasi Bactidol instead of Listerine. Kasi ang Bactidol, antibacterial po yan. Tapos yung mga sensitive po yung gums, medyo namamaga, yung mga dila nila, ganyan, ang binibigay nila talaga is Bactidol. So doon ako na-curious kung ano ba yung Bactidol na yon, saan ba galing yung salitang yon, kasi hindi ko talaga kung saan talaga nag-originate yung Bactidol na yan. Pero anyway, I don't care about the Bactidol. I only care about the comment na yung sinabi niya. Basahin ko nasa thumbnail ko na yon.
Yun lang yung sinasabi niya na hindi daw madaling magkaso. Binobo pa si Kalinga Prab. Ayan. Handa ka ba magbayad sa abogado? Hindi ganun kadali magpauwi. Kung nasa ibang bansa, akala mo ganun lang. Kadali yun. Bobo, ano natapos mo? Korso, baka di ka pa natapos. Okay, sasagutin ko ha. Kahit nga hindi nakatapos tumatakbong kapitan Di ba? Nakaupong kapitan. Chairman. Nakaposisyon. Oh, ito si ate talaga kung nakalait, wagas, di ba? Sa mga mababahong bunganga madam sila may kailangan. Yes, tama. So ngayon, pag nakabobo ka wagas, question mo kaagad yung kapabilidad ng isang tao, hindi mo pa alam yung nangyayari, wala pa tayo sa process Hindi naman niya kailangan pwedeng i-detalye sa'yo, right? Kung ikaw mismo, napagsalitaan mo ng bobo yung tao, at question mo rin kung ano yung natapos ni Kalinga Prab, anong kurso, what more you, di ba? Back to you. Ibabalik ko sa'yo yung tanong, di ba? In-underestimate mo na, question mo kaagad yung kapasidad ng tao, sinabi naman niya dyan na nagtanong-tanong na siya at nagpa-advise na siya sa mga legal attorneys. So which is, that's the right person to go. Hindi sa'yo, hindi kanino. Diba? Kaya nga, binigyan siya ng tamang advice kung kanino pupunta. Actually, hindi naman kailangan ni Erica ng lawyer Hindi niya kailangan ng lawyer. Kung yun ang pinoproblema mo. Diba? Yun ang pinoproblema mo. Kasi ang complainant, it's not necessary to have a lawyer, to have a private lawyer. Kasi once na pumunta ka cybercrime at saka nag-report ka, pumunta ka sa NBI, sila na po lahat ang bahala dyan. Sila lahat ang bahalang mag-process ng case na isasampan nila against the respondent or dependent. Ganun po kadali. Hindi porket sinabi mo na walang pera yung tao, pwede mo na siyang pagsalitaan ng hindi tama. Na sinasabi mo na bobo, anong natapos mong kurso, hindi ganun kadaling magpauwi ng tao, hindi ganun kadali magbayad ng lawyer. Diba? Hindi yun Ang pinag-uusapan dito, yung crime na nagawa ng isang tao. Paano ba mahihinto ang isang crime kung hinahayaan mo lang itong taong na to? Diba? Malaya siyang gumagawa ng pagsalungat sa batas hanggat hinahayaan mo, hanggat hindi mo ito binibigyan ng leksyon. Diba ho? Ganun ho yun. Napaka-simple po. Anybody can file a case against the respondent, against the accused. Madali pong gawin yun. Kayo lang po yung nagsabi ng ganyan. Pero yung sabihin mong bobo, para sa'yo yun. Kasi kung i-explain ko sa'yo kung paano mag-file ng case, who knows, someday, kailangan mo rin pala ng tulong. Kailangan mo ng legal assistance. Legal assistance. Yung sinabihan mong tao, yung parang makakatulong sa'yo. Diba? So, do not underestimate the capacity other people. You don't know one day, sila rin pala ang lalapitan mo. Once na lumapit ka ang cybercrime at NBI, kukunin po yung salaysay mo, affidavit. Kukunin yung affidavit mo. So ngayon magtatatype-type dyan, i-interviewin ka. Lalo na yung case ni Erica, wala naman siyang nilabag, wala siyang sinagot, hindi siya nagsalita ng masama against those people na sumisira sa imahe niya, di ba? Basta di ka. Hindi po ako galit. Ganyan lang talaga ako magsalita, di ba? Once na lumapit ka na dyan, kahit sino ka pa, kahit gaano ka ka-powerful, sino bang unang-una mong lalapitan in case, especially involved ang social media social media. Di ba ang una mong lalapitan? Kahit may lawyer ka, pupunta ka sa cyber at NBI,
para i-report mo yung pangyayari, right? Yung incident na patuloy na paulit-ulit na lumalabas sa social media, tapos ilang beses na share. 'Di ba ho? Ganun po yung process, hindi yung process mo. Ang process na pagsusunod dito ay yung proseso ng agency, which is the NBI and the cybercrime, and then the prosecutor's office and the regional trial court. Okay? Well, if you have money, you can also hire a private lawyer, which is inside the court, the private lawyer of the complainant and the prosecutor will help together. Dalawa na yan ang magiging lawyer ng complainant. But if you want that the only prosecutor will represent you or handle your case inside the court, okay lang yun. Hindi mo kailangan mag-worry kasi may sarili ka nang magre-represent sa'yo. Ganun yun. Kasi once na na-file ng NBI or kaya Cyber Division yung affidavit mo sa prosecutor's office with or including the attachment of your evidence, yung mga pinos mo, kasi kahit i-delete mo man yan, meron na silang kopya, hindi mo yun maitatanggi kasi it's shared by many, even if you deleted it or not, nabasa na nila yun. Marami nang nakakita, marami nang nakabasa. So, ang akala mo, maa-absuelto ka, hindi. You're not, hindi ka maa-absuelto. Diba? Siguro, yung mga iba kasi, ang pagkakaalam nila ay, porket nawala na yung post, diba? Akala nila ay acquitted na sila. Wala na yung crime na ginawa nila. Diba? Wala na. As in, wala na, absuelto na. Hindi nila akalain na nandiyan pa rin. Kasi kung ilang beses yan shinare, diba? Mag-count ka na. Diba? Hindi yung sasabihin mo na kailangan sabihin mo kung kanino nag-originate. That's not the question here. Hindi po yun. Anong nangyari dyan? Kay boys. Piplay lang natin yan. Nakita ko lang yung pinakita ni Kuya Bal sa live niya, pero saglit lang. Kawa nga si Erica. Okay. Okay? Hindi porket dinilit mo yung post mo or sinabi mo hindi galing sa'yo, pero ikaw ang nagpakala sa social media. So, you are the main subject. Ikaw ang main suspect, main subject. Ikaw yung nag-originate yung pambababoy o pagpapad image ng isang tao, which is punishable by law. Ganun ho yun. So, don't worry about who gonna represent for Erica, because the prosecutor, if the case filed, the prosecutor to the court, pag yun ang na-file na, pag umakyat na yan sa korte, ang mismong prosecutor na mismo ang hahawak ng case ni Erica. Hindi niya na kailangan ng lawyer. But, kung gusto mo naman mag-hire ng private lawyer, pwede rin. Diba? Hindi naman siguro siya papabayaan ni Rob or yung mga sponsor niya. Ang kailangan kasi dito ay ma-serve yung hustisya. Justice should be served. Diba? Kailangan ma-serve ang hustisya sa mga taong inapi at linapastangan sa pamamagitan ng social media. Ganun po yun. Kaya hindi natin kailangan anuhin yung mga tao kung sino-sino yung involved. Kung hindi mo na problema yun. Problema na nila yung kung paano ni-handle yung situation. Problema na nila yun kung kanino, problema na nila yun kung sino ang hahawak ng case. Diba? Hindi mo na problema. Okay? So, ako, sinagot kita doon sa comment na yan.
And hindi ko kailangan i-detalye sa'yo kung paano. Pero ako, alam na alam ko kung paano ang proseso, kung paano gumana ang isang kaso. So, dahan-dahan lang sa pagko-comment at pagsasabi ng mga below the belt na mga salita. Kasi once na nandyan na yung warrant mo, baka mamaya, magsisi ka man, ano na yan, magsisi ka man, huli na. Diba? Bakit mo ito lang ang payo ko bakit mo ipagpapalit yung iyong kalayaan, yung iyong peace of mind, kapayapaan ng iyong buhay sa isang bagay na hindi mo naman dapat ginawa at dapat gawin at guluhin ang iyong buhay dahil lang dahil gusto mong ikaw ay kilalanin, ikaw ay recognize, ikaw ay magpasikat. Ganun ba yun? Para ikaw lang yung, so that they will take your side? Ganun ba yun? Hindi po ganun. Kailangan natin isipin lahat ang mga yung mga consequences, yung mga scenario bago tayo gumawa ng mga padalos-dalos nating mga desisyon. Diba? Alam nyo, kayo minsan, alam ko pinagtatawanan niya ako. Lagi niyong sinasabi that I'm acting like a lawyer. I am a frustrated lawyer, but I'm not, because I didn't even introduce myself that I am a lawyer. I did not say that. Hindi ko yun I'm not entertaining that. I didn't introduce myself. Kung baga, nag-share lang ako because alam ko lang yung proseso, but hindi ibig sabihin na ina-acknowledge ko o pinapakilala ko ang sarili ko na isa akong abogado. Diba? Ako ay nagsasalita lang dito at linilinaw ko lang na yung na-mention ni Kalinga Prab sa vlog niya ay hindi po galing po sa akin yun. Ang mismong nagbigay yan ng advice, kasi kinonsult pinadala ko lang lahat yung mga evidence, the whole conversation, the whole comment, lahat, kumpleto yun. Kung paano, ilang beses niyang inedit yung caption niya. Okay, tapos lahat ng comment ng mga tao, pinadala ko lahat yan. So, syempre, bago naman siguro magbibigay ng advice yung isang legal master, okay, nakita na niya yung attachment, yung exhibit. Kasi sa Philippines kasi, yung attachment na yun, pag may affidavit ka, inaano yun, tinatatakan mo ng Annex A, Annex B, Annex C, ganun. Ganun yun. Pero pag nasa korte ka na, pag nagko-cross-examine at saka nagko-cross-examine at saka yung pinipresent na yung mga yung evidence, ihanda na yan lang pang piyasa. Diba? Pag nasa korte na, pag pinapresenta na yung mga evidence, na yan, yun na ang gamit na nila na term. Pag fina-file mo lang yung case, ang nakatatak pa lang doon sa evidence mo is Annex A, Annex B, Annex C, ganon. Pero pag nasa korte ka na, pag nagta-trial na, yun ang inaano nila. Mark this as Exhibit A, Exhibit B, Exhibit C, ganon na yon. Diba? Kaya wag sayangin ang mapayapa nating buhay dahil lang sa gusto natin. May mga pinaglalaban tayo na hindi naman dapat natin ipinaglalaban dahil wala naman tayong ipinaglalaban. Ganun. Diba? So, doon lang ako naku-curious kung saan ba nanggagaling yan. Okay? At mag-ingat tayo maglabas-labas ng mga pictures at saka mga videos kasi meron yung tinatawag na videos and pictures. Wait lang. Kailangan natin balikan yung nasaan ba yung pinadala sa akin. Hindi ko makita yung aking. Ay, nandoon pala sa kitchen lang.
sana kayo. Hindi naman kayo sinabihan ng bata na bobo kayo, hindi naman sila nanghihingi sa inyo. Kaya sana naman po na maghinay-hinay kayo sa word na ginagamit ninyo kay manood kayo or what. Ihanda. Oo, hindi yun eh. Hindi yun mama bully. Dapat wala namang ginawang tao yung sa kanila. Tapos sinasabihan pa nilang manok. Ano ba yung manok na yan? Kailan pa naging manok ang isang tao? Pati ba naman yun? Ginagawa nyo ng manok. Tapos, pinag-aaway nyo. Kayo ang mismong nagpapaaway sa community ng Kalinga. Plus, kinukumpara nyo lagi si... Plus, ito pinag-aaway nyo, pilit nyong pinagsasabong at pinag-aaway at ginagawa ng issue yung si Rina at saka si Erica. Ano ba si Rina at si Erica? Bakit nyo ginagawa ng issue? Kung tutuusin, Rina is not, well, hindi pa siya magaling. He is not better. Hindi pa siya magaling ngayon. Wala siyang kamuang-muang sa mga nangyayari. Wala siyang alam. Yun na lang, child abuse na yon. Child abuse. Para yung binubugaw yung bata. Ano yun? May child exploitation ang nangyayari? Parang ganun ang labas nun eh. Meron pang isang babae na panay Rina lang lahat yung kanyang anong tawag dito? Yung kanyang nire-reaction yan. Kawawa naman. Kaya nga po isip-isip naman kayo. Hindi po yung nakakatulong yung mga ginagawa nyo. Mas nakakatulong po kayo kung manahimik na lang kayo at ibigay nyo na yung full support nyo. Kung gusto nyo nang tumulong, magbigay kayo ng idea, abay, open naman kayo Wag lang yung sirain nyo mismo yung mga tinutulungan at pilit nyong pinagsasabong. Pilit nyong ginagawa ng issue. Especially si Rina. Tingnan nyo yung mga post nyo. Tingnan nyo. Pilit nyong sinasabi nyo hindi love team si Jore. Yan, si Jomar at saka si Rina. Hindi ba love team yung ginagawa nyo? Ang linaw-linaw. Ginagawa nyo ng mga heart. Kinilig ba kayo? Mas maano sa amin sa inyo. Anong akala nyo rin kay Edo? Material? Anong akala nyo kay Edo? Material na pwede nyong anuhin? Kung ano yung gusto nyo? Kung kanino nyo gusto i-partner, pwede? Kayo na talagang matatalino. Kayo na. Hindi ganon. Hindi nyo sila pag-aari, Hindi nyo sila pag-aari. Nandyan lang yung mga tao, yung mga nagmamahal, ang kalingap, ginamit lang sila ng Panginoon na instrumento para makatulong sa tao. At the same time, nandito naman tayo para suporta at viewers nila. At kung meron man gustong magpahatid ng tulong, ay dapat magpasalamat tayo. Kasi kung baga, dahil sa programa, nakilala natin sila, yung mga tinutulungan. Pero hindi ibig sabihin na pagkaari na natin sila na kailangan na natin silang diktahan, na ipigain ang kanilang ulo, o sakalin sila sa leeg. Sakalin natin sila sa leeg para tayo masusunod na yung sinusuportahan nyo. Dapat lang yun sila nakafocus. Selfish nyo. Selfish act ang tawag doon, di ba? O should I say, attention seeker? Masyado kayong mga attention seeker. Hindi na kayo makontento. Well, if you guys think na kayang-kaya nyo pala siyang, kung kayang-kaya mo na talagang i-manage ang isang tao o tulungan, manahimik ka lang. Dapat tumulong ka lang na tahimik, na hindi yung gumagawa ka ng issue, gagawa ka ng issue, pag-aawayin mo yung mga beneficiaries, yung mga supporters, nagkakagulo, dinidivide mo yung community ng kalingap. Hindi naman niya tama yun. Kung gusto mong tumulong, di maghanap ka ng tulungan mo na hindi yung nanggugulo ka. Diba? Kasi kung tutuusin naman, hindi mo naman kaya, naghahanap ka pa rin ng kasama para makalikom ka ng pondo. Di ba? Hindi dapat ganun. Kung kaya mo na, yun. At saka wag tayo masyadong
mainggit o kaya wag tayong ma-insecure, wag tayong masyadong sensitibo sa isang bagay, lalo na pag mas marami ang tumulong sa tao na to, kasi may nakita siya diyan. May nakita siya sa taong yan, bakit niya tinulungan? Ako ganun din. Ako bago ako magtulong ng isang tao, nag-o-observe ako. Ino-obserbahan ko yung isang tao kung karapat dapat ko bang tulungan ito. Hindi yung nakita ko dahil gusto ko lang magpasikat, eto papadala ko kaagad yung tulong ko. Hindi po ganun. Kailangan ino-obserbahan ang mga bagay-bagay kasi marami nang nangyari na minsan hindi pinapangalagahan yung mga tulong. Akala nila pinupulot lang yung pera, 'di ba? Ganun ho 'yun. So, kung ano man ang nakita dito sa batang ito kay Erica, nasa tao 'yun. Naramdaman namin sa puso, yung mga sponsors na nag-i-sponsor sa kanya na may nakikita sila, may potential tong batang ito. Na sa lahat ng pinagdaanan niya, nakahirapan, pero kahit tingnan nyo kung masamang batang yan, ito na lang example ko, kung masamang bata yan si Erica, bakit pati kapitan ng barangay ay sinusuportahan siya? Bakit nagnanani siya sa Manila pero pinauwi siya ng Bicol para lang i-represent yung barangay nila? Para sumali siya sa pageant. Doon yun na lang malalaman na maganda ang history yung batang ito. Hindi naman siguro pipiliin yan na ilalaban nila, na gagawin nilang siya yung panglaban nila sa baryo nila kung masama yung bata, 'di ba? Kung hindi siya maganda ang image niya, 'di ba? At tinitignan lahat 'yan yung mga categories, 'di ba? Yung mga categories, yung mga nakikitang mga kategorya sa pagkatao ni Erica, nasa kanya yun. Kaya kahit yung barangay chairman nila mismo ay sinusuportahan siya. Okay, di ba? Dapat yun ang tignan natin. So, wag tayong masyadong mag-question o pakialaman ang personal life ng ibang tao. Kasi hindi naman yun ang hindi naman yun ang purpose. Hindi naman yun ang purpose na kaya mo tinutulungan yan para lalo mo siyang hiyain, lalo mo siyang tapak-tapakan, ilabas mo kung ano man ang kinakalkal mo. Porket tinulungan na, may karapatan ka na para lapastanganin ang buhay ng isang tao? Yun ba? Maymay. Sinong Maymay? Marley, Maymay? Sinong Maymay? Diba? Yun lang ang masasabi ko. Kaya ikaw, sige, post ka ng post dyan. Kahit post ka ng post, i-delete mo ng i-delete, we can still recover. Kasi once na sa loob ng korte yan, they will my vlog. Sino yon? Maricel Torres vlog. Hindi ko kilala. Sino ba yan? Sinashoutout nyo ba yan si Maymay? Nandito ba siya? Hindi ko alam Gumagalaw yung ko. Diba? Yun lang. Kaya now, hindi porket nananahimik ako, wala akong ginagawa rin, 'di ba? Ako'y tahimik lang talaga. Once na mayroon akong ginawa, tahimik ako. Hindi ako mahilig magingay. Ganun po ako magtrabaho. Mas pinipili pa. Bakit ganun ba? Bakit anong ginawa? Hindi ko siya kilala. Hindi ako follower niya. Hindi ko alam yung niya. Hindi ko alam yung history niya. Okay. So, di ba, pag-isipan natin yung mga hindi porket malaki ang kita dito, merong mga followers ka o merong naniniwala sa mga sinasabi mo, ibig sabihin ay ikaw ay may karapatan ka ng lumapastangan sa pagkatao ng isang tao. Mayroon ka ng karapatan. Binigyan ka na ng permiso or gagawin mo na yun na ticket, para lapastanganin ang pagkatao ng isang tao para pagpiestahan sa social media. Tapos yung mga naman, kasing ugali mo, kaming bastos ng pag-uugali, may vlog lang.
Anong my vlog? Ano bang meron doon? Hindi ko alam yan. Bakit binabanggit nyo yan? Ano bang meron doon? Hindi ko sinisilip ang ano niyan ng kanyang vlog. Hindi ko alam. Kaya, minsan, tayo rin ang gumagawa kung paano natin i-represent yung sarili natin. Kasi kung ano ang lumalabas sa ating bibig, ayun ang nagre-reflect sa ating pagkatao. Hindi porket nananahimik ang isang tao, ibig sabihin na isang bobo na o kay tanga, wala nang alam. Okay? Ang minsan ang isang tao, mas pinipili nilang maging tahimik kasi mas pinipili nilang i-keep yung pagka-professionality nila. Yun po yung iba naman si Maymay Kalingap yan kasama ni Teacher N. Oh, anong sabi Maricel? May vlog lang. Sino hindi ko kasi inaano yan, madam. Sinisilip yung mga channel nila. So, yun. Kaya, di ba? At saka ito hindi nyo naman pera yung binibigay. Ba't ba kayo nagre-reklamo? Bakit ba kayo umiiyak? Why you guys crying a lot? Masyado kayong childish. Para kayong mga batang pag hindi nabigyan ng gusto ay nagtatantrum. Diba mga hindi kilala ni Bimaris? Hindi kayo nagtatantrum. Sobrang nagtatantrum yung mga pag-uugali nyo. Tapos, gagawin nyo pa sa social media. Alam nyo, hanggat walang nasasampulan yung mga gumawa ng ganyan, patuloy nilang lalapastanganin ng Kalingap. Pero once na may nasampulan yan, lahat ng mga gumagawa ng kalapastanganan dyan, mananahimik yan. Diba? Diba? Mananahimik yan. Doon lang magkakaroon ng kapayapaan ng community ng Kalingap pag may nasampulan kahit ni isa dyan. Kasi hanggat walang nasasampulan dyan, walang magbibehave. Kahit ano pang rules ang gawin nila, wala yan hanggat walang nasasampulan. Kasi wala naman rules. Pero, kaya kahit ano yan, isa lang ang pwedeng magpapatahimik sa lahat ng mga nang babalahura. Grabe, pinagpiestahan nyo yung ng bata. Ano kayo? Ano ang inyong karapatan na gawin yan? Diba? Maling-mali yung mga pamamaraan nyo. Hindi yun ang dahilan para bigyan kayo ng permisyo para ganyanin ang buhay ng isang tao. Lalo na pag walang ginagawa sa inyo. So, do not underestimate. Especially Erica, I'm telling you guys, ayaw ko tama po mama rin kasi grabe ang paninira nila kay Erica at kay Kuya Rab. Sobra sila inggit. Yes! Hindi naman siguro magbibigay ng ganong kalaki ng halaga ng tao. Ito sabihin ko sa inyo, dito sa Amerika kasi, yung talagang mapepera at mayayaman, pumupunta yan ng weekly sa Price, sa Albertson, sa Walmart, or sa Costco, bumibili ng mga groceries, 20,000 grand, i-donate lang doon sa mga school or whatever na pinagdodonatan nila, sa mga food bank, ganyan. Yung mayayaman, meron yan talaga. Marami talagang mayayaman dito na inaano lang yung pera nila pero silent sila. Hindi sila nagyayabang, hindi nila sinasabi kung ano yung tinutulong nila, kung magkano yung mga binibigyan nila. Ganun, at hindi sila nagpapakilala, ayaw nila yun. Diba? Well, kung minimension man ako ni Kalingap Rab, that's on him. Hindi ko yun hiningi. In fact, sinabi ko sa kanya na don't mention my name. Hindi ko na nga sinasabi ko na sa kanya na wag mo nang i-mention yung name ko. From the beginning, sinabi ko na sa kanya. So, madam, mamigay ka kasi ng lollipop ng hindi nasa... Oy, marami akong candy rito. Ano ka ba? Kahon-kahon nga eh. Yun. Kaya...
Masasabi nyo yan. Tingnan nyo yung mayayaman. Nag-iingay ba sila? Nagdo-donate sila sa mga foundation. Walang kaingay-ingay. Ni hindi mo yun makikita yung pangalan nila na ano. Bakit? Kasi pinoproteksyonan nila yung ano nila, identity nila na makapagpapahamak sa kanila. Ako, I care my privacy. As much as possible, hindi ko sinasabi kung saan ako pumupunta. Wala kayong makita sa Facebook ko na pinopost ko kung saan ako nagpupunta. At sinishare ko yung mga personal stuff ko. Hindi. Kasi, protection natin yun. Protection natin para sa sarili natin na hindi, eto ang meron ko. Akala mo kung sino kang mayaman ka. Mas malaki ang property ko. Yung bahay mo ang liit-liit. Who cares? At least, hindi naman ako humihingi sa'yo, di ba? Hindi naman kita dinidisturbo. I'm not bothering you. Hindi naman ako nangangatok sa pintuan mo. Di ba? Ganun lang yun. So, bakit ka nang gagalaiti? Bakit ka nagagalit na maraming tumulong sa batang ito? Oh. Di ba? Kasi pare-pareho lang naman yan na beneficiaries nila. Kaysa naman ganito. Kaysa mayroong nakita dito kay Erica. Di ba? Napakadaling i-explain yan, ha? Kung hindi mabait yung batang iyan, hindi yan susuportahan ng barangay chairman. Doon na lang, yun ang una kong naano noon na sabi niya na pinauwi siya para doon sa pageant ng barangay nila kasi siya ang magre-represent. May nakita ako, madam, marami nag-post. Yes, kasi alam nyo kasi, pag nasa loob ng korte kasi yan, kasi sinasabi niya na kailangan daw tignan kung kanino nag-originate. Yes! Okay, let's see kung saan talaga nag-originate yan. Sa tingin mo, absuelto ka? No, you're not acquitted. Hindi pa rin ikaw acquitted kasi yung pinasa sa'yo, inano mo rin. Ginamit mo rin sa mali, di ba? Galing daw. So what kung galing sa ukay-ukay? Diba kahit galing sa ukay-ukay yung damit niya, so what? Mayayaman nga nag-ukay-ukay. Yung mama nga ni Ivana Alawi, ang kanyang shopping center, department shopping center, ukay-ukay. Kasi nga nakakakuha ka ng mga branded at saka magagandang mga damit. Oh. Right? Hanggat hindi humihingi yung tao sa'yo, ha? At hindi kanya piniperwisyo, wala akong nakikitang mali doon para husgahan at hamakin mo yung isang tao. Ang galing magsalita, ha? Ang galing magsalita na galing sa ukay-ukay, yung damit, bakit? Yung damit mo, gaano ba kamahal ba yan? Nagsusuot ka na ba ng mga signatures? Nagsusuot ka na ba ng mga Dior? Nagsusuot ka na ba ng mga Fendi clothes? Louis Vuitton? Chanel clothes? Diba? Hindi naman. Kung yung nakita-kitang nagdamit ng Chanel na blouse pa lang ay mahigit ng 2,000 to 3,000 US dollar, maybe maniniwala ako sa'yo. Pero once na nakikita ko na yung damit mo ay nabibili ng kahit sino, ha? O kaya nabibili rin sa Divisoria ng 50 at pagkasuot mo pa lang, hindi mo pa nasusuot, natatastas na, ay wag ka nang magsalita. Kasi yung ukay-ukay na damit, mas matibay pa ang tahi. Manok na sinasabi yung tali sa leeg ni Erica. What? Ganun ba yun? That's a fashion. Sinong nagsabi yan? Napaka-ignorante naman. Lahat nagsusuot nun pag may fashion ka. Bakit si, tawag dito, si Heart Evangelista, meron din siyang ganun Oh. Ano ba yan? Hindi kasi marunong mga yan. Hindi kasi marunong yan ng mga fashion. Kaya mga pintasera. Kasi napaka-classy yung damit niya. Kasi ang gusto nila, yung maraming raffles. Yung mga maraming raffles siguro ang gusto nilang makita. Ha? Yun. Yun ang gusto nila. Yung parang kurtina. Para silang mga kurtina baga. Ay naku, ayaw ko nang mamintas. Basta ako nagsusot ako ng signature, ha? Signature man. Right?
Yun kasi ang problema eh. Ako gusto na naman nila yung damit eh, yung parang ano, kasi yung carpet yun din ang Queenie, nanonood ka? Oo, nandyan si Queenie, nakikita mo. Yan, kaya ka namin nilalagyan ng ganyan, yung ano, yung ano yan eh, recliner, kasi pag nakahiga dyan si Queenie, madali lang siyang labhan. Nalalabhan yung mga ganito, yung mga sheet. Yeah. 'Di ba? Yun ang problema eh. 'Di ba? Eh baka naman ang gusto nila yung kasing kulay ng carpet, yung damit. Pareho na rin yung kulay ng damit o kaya yung ano. Let's see how you dress. Ayun yung mga ano, yun yung mga tinatawag na insecure. Masyado silang may insecurity sa sarili kasi they are not even contented and happy. Hindi sila masaya sa ibang tao kung ano man ang nakikita nila. Kaya sila ay ganun sila magsalita. Kaya yun, mga tinatawanan ko yung mga yun eh, 'di ba? Oh, let's see. Kasi minsan ang kayabangan, ano yan, walang gamot yan eh. Alam nyo ba yon? Na walang gamot ang kayabangan. Kahit minsan, kahit hindi totoo yung alahas niya, isusuot. Kahit hindi totoong diamante yung sinuot niya, isusuot. Eh, paano naman yung... Eh, paano kung marunong kang tumingin? Na yung sinuot mo pala ay passion lang, ha? Hindi pala yun real, 'di ba? Kasi nakikita, halata kasi yung Swarovski, yung diamond, yung marunong tumingin ng mga ganon, yung gold. Isang tingin pa lang, alam na nila kung totoong diamond o diamante yung suot. O magsuot ka nga ng ang dami dito sa neck mo. O 'di ba, naka-tennis ano ka, naka-tennis necklace ka. O akala mo yung tennis necklace na yon, akala nila totoo kasi hindi sila marunong tumingin. Yung pala, ano yun? Puwet ng baso? Swarovski? Baka hindi pa Swarovski. Buti pa yung Swarovski, eh, may presyo. Mahal pa. Eh, paano kung yung ano lang, yung batong... bato ni Darna nawawala. Ayan. Mga pintasero, wag na lang manood kung pintasan lang ang raite nag-inggit pikit. Ako madang, aminin ko bumili ako ng sa ukay-ukay noon, kaso ngayon ayaw ko na muna, nauso ang COVID kasi maganda po at branded ng nasa ukay. Yes, mga branded nga ho, di ba? Ang dami-dami pong pumupunta doon. Akala nyo kayo lang? Akala nyo si Edo lang ang pumunta kung sakali man? So what? O bumili ka nga ng brand new, ha? Ito, bibili ka nga ng brand new na damit. Okay, pagsuot mo pa lang hindi pa nasusuot, natastas na. Yung sinulid, ang haba, yung sinulid. Bato-bato puwet ang baso. Tapos, ano, wala ako alam dyan, alam ko lang silver. Nagtatarnis. Diba? Tapos yung sinulid, hinihila na pala. Kaya dahan-dahan lang po mga kaibigan, 'di ba? Dahan-dahan lang. Kung may sinusuportahan tayo, okay, fine. Dapat maging respectful tayo. We need to respect. I respect you. I respect who you supporting with. Pero yung paggawan mo ng issue ay hindi na yun tama. That's a different issue already. Pagkakaproblema talaga. Kung gagawan mo ng tawag dito, gagawan mo ng issue, abay magkakaproblema talaga, 'di ba? Pero pag hindi mo, bip bip bip, preno po mga mamaya. Di ba? Kung yun ang sinusuportahan mo, tahimik lang. Walang salitaan ng masasama na kung ano-ano yung kinakalkal lang para i-down mo yung isang tao, para siraan mo. For what? Para yung tao lalo siyang ma-disappoint o anong tawag dito? Ma-turn off? Para ma-turn off yung isang tao dahil gusto mo yung sumusuporta sa isa, susuportahan din yung sayo. No, hindi mo yun makukuha yung ganyan. The more you are creating noise, the more you're making issue or creating issues, lalong na di-disappoint or lalo siyang nawawalan ng gana. Ha?
Nawawalan lalo ng interes yung gusto mong taong mag-support sa'yo or gusto mong i-pirate. Ganun ho yun. Iiwanan lalo lahat, mawawala sa'yo dahil ikaw mismo ang nagtulak at nagpakita na ikaw ay hindi karapat dapat na suportahan. Ganun ho yun. Diba? Ganun ho yun. Hindi mo makukuha sa gulpi di gulat. Hindi mo pwedeng puwersahin ang isang bagay na hindi sa'yo. Antayin mo yung time na mismo yung taong lalapit sa'yo at i-recognize ka. Ganun ho yun. Kailangan antayin natin yung isang tao, yung kung meron siyang interest sa'yo, kung meron siyang nakitang kakaiba sa'yo, kung ikaw ay kapanipaniwala, 'di ba? Kung ikaw ay talagang genuine yung ano mo, 'di ba? Totoo ka, yung purity, yung talagang deserve mo na suportahan, ganun ho yun eh. Pero pag pinapakita mo na nakaw, lahat yan mauubos. Alalahanin natin, lahat ay temporaryo. Everything is temporary. Wala pong permanente sa mundo. Kaya minsan, wag tayong mga padalos-dalos, mag-isip-isip naman tayo. Huwag ganyan. Ang gugulo nyo 58 na pala to. Kailangan kong, diba? Yes, halata po ang fake. Kahit pa sa screen, sa screen ng TV, kung kahit saan yan, pag marunong tumingin, marunong. Alam ang fake at hindi. Ako marunong akong tumingin ng fake. Grabe to, pag nakabobo, wagas. Nakikita nyo ba si Queenie? Oo nga. Favorite niya yan si Erica. Pag naka-on yan, pinapanood niya. Pinapanood niya. So, yun. Patayin natin yan. Baka sabihin na inaano ko yung nag-play kasi. Palitan natin ng music. Para meron naman kayo naririnig na iba na hindi lang yung boses ko. Natin i-bluetooth natin. Naka-on ba yan? Ay mali, TV pala. Huwag kayo ganon, bawal judgmental manood kasi kayo ng Itbulaga. Hindi ba yung TVJ? Kaya nga eh. Yan na. Comment naman. Nanonood ako, Mama Bol mo yun ng Itbulaga. Diba? Kaya wag pong ganon. Kaya ikaw mag-isip-isip ka na, I know na nagpaparinig ka pa rin kung sino man yung mga ganyan, at tigil-tigilan nyo na i-love team at ipilit na i-love din si Rina kasi minor po yun. Hindi ako sumusuporta sa mga love team na minor de edad. Never. But because that's against the law. That's against the law. Kahit anong sabihin nyo, basta hindi ako nasuporta sa mga nilalab team ng mga bata, lalo na yung may karamdam, lalo na si Rina, hindi ko sinusuportahan. Yung, bakit pinipilit na yan, na i-link yan si Rina kay Jomar, matino ba yan? Okay?
Aba, kayo na lang gumawa ng video about sa love. Kaya nga, hindi na lang sila ang gagawa eh. Madam, ano tanghalin natin, giatay? Aba, kayo na. Kaya nga eh, di ba? Mga ano nga ito eh. Sabi ko nga, mga kaibigan, ha? Yung ano lang to, ha? Huwag masyadong makabobo. Kasi kung makabobo ka, abay, akala mo ang tali-talino mo. Eh, bakit hindi mo alam ang proseso ng pagpa-file ng case? Ha? Sinagot nga kita doon ng haba-haba eh. Parang isang ano na yun isang page na, one page of typewriting ang yung sinagot ko sa'yo. Hindi ko masyadong dinitalye kung paano yan. Okay, ito ha, sabihin natin. Sabi mo hindi madali magpa-uwi ng nasa abroad. Natural, mag-file ka muna ng kaso. Pag lumabas na yung warrant, ayun, di ba? Pag nasubmit na, pwede nang pag lumabas na yung warrant, sumakyat na ng korte, magpa-file na rin ng hold departure, tapos makipag-coordinate sa Interpol. Oh. Tapos, bakit walang agency ng government sa ibang bansa para i-serve yung deportation? Ha? Abay. Walang proseso? Ganun ba? So, ikaw na, porket nasa ibang bansa ka na, pwede ka nang magyabang. Porket nasa ibang bansa na, you can do whatever you want. Ha? Hindi po ganun, ha? Kasi, first of all, you're not even a citizen of that country. If you are a citizen in that country, maybe, huwag kang pumunta sa Pilipinas. Pero, yun lang yun ang magagawa mo. Hindi ka na pwedeng pumunta sa Pilipinas. Makakapunta ka rin, but pag nakapunta ka na sa Pilipinas, they will hold you. Kasi may case ka sa Philippines. Pag may case ka, or you citizen, halimbawa citizen ka sa ibang country, kailangan mo pa rin sagutin yung kaso na sa Pilipinas, tapos ide-deport ka pa rin nila. Yun lang yun ang consequence nung hindi citizen ng Philippines. But if you are still a citizen of the Philippines, aba, babalik at babalik ka sa Pilipinas. Yun ang problema doon. O, di ba? O ano, kalayaan mo? Yung wala kang problema sa buhay mo, kalayaan mo, makakasama mo ang pamilya mo at mga anak mo, o sakit ang ulo. Tapos sasakit pa ang bulsa mo. O paano kung walang tutulong sa'yo? Paano kung walang, ano yan? Sa umpisa, meron pang sa'yo, nagsusupport. Pero habang tumatagal ba, sa tingin mo magtatagal yung susuporta sa'yo? Hindi ba sila mapapagod sa'yo? Mapapagod din yung mga yan. Ha? Hindi all the time. Oo, mayroon pa. Mayroon tayong public attorney na pwede naman mag-represent sa'yo. Pero hanggang kailan? Hanggang saan? Kailangan mo pa rin pagdusahan ang mga nagawa mong pagkakamali sa buhay, yung crime na ginawa mo. Tapos kung ilang count yun, ha? Every count yun, may certain, halimbawa, 6 years, example, 6 years cyber libel. And then, kung ilang beses mo yan ginawa, ilang beses na shares, ganyan. So, 6 plus 6 plus 6 plus 6, nagmo-multiply yan. Aba, habang buhay, nasa loob ka na lamang ng kulungan. Yung bang gusto mo? Gusto nyo? Mamili kayo. Kalayaan nyo, kapayapaan ng buhay nyo, na tahimik ang buhay at masayang namumuhay kahit walang pera o kahit gulay lang, kahit sa probinsya lang, di ba? Wag mat. Lagi mo talaga akong niloloko, di ba? Ganun lang 'yon. Kaya minsan wag natin masyadong
I-underestimate ang batas. Ano ang dapat? Nasa constitution natin yan, di ba? Obey the laws. Anong ibig sabihin? Obey the laws, no one above the law. Nasa constitution po yun. Kailangan natin alamin yun. Huwag natin kalimutan na kailangan sundin natin ng batas, kasi pag tayo lahat hindi sumunod ng batas, abay tayo, di lalong magulo na ang mundo. Kaya maraming problema ang gobyerno dahil din sa mga ginagawa ng mga pasaway. Tapos isisisi sa gobyerno, ano yan? Di lalo na kung wala ng mga ano dyan, wala na tayong batas, lalo nang ewan ko na siguro kung anong nangyayari na, baka mamaya lalo pang malala, diba? Sino ba yung may, tignan ko nga, Kalingap ba yan? Reactor? Ano kayo sinasabi niya yung may vlog? Hindi ko talaga alam yan. May vlog. Hindi ba yan yung laging sinasout out ni Kuya Bal? Na may? Wala na akong nagagawa. Hindi ko makita. Nasaan ba yung iPad natin? Sino ba kaya itong binasabi nila na may vlog? Tignan ko nga, sino ba yan? Ang dami palang naglalabasan ng mga taong mga gravity. Ginawa ng hanap buhay yung paninira ng tao, ha? May vlog. Ito ba yan? Ito? Parang ito rin yung ano, kamukha niya yung ano. Oh my God. Ito? Ito yung, ay sorry. Ito yung mga sinasabi niyo. Oh my God. Look at the face. Oh. Ito pala yan? Nasa Abu Dhabi. Diyos ko po. Parang ito rin yung ano, ah. Ba sinasabi niya? Nasa screenshot ko kasi delete niya. Mega love shoutout ND. Ay, ba yan? Si May Vlog yan. Nasaan na ba yung May Vlog? Ano natin yung tsura nito? Ay, hindi si May. Nasaan na yun, May Vlog? Kanina lumabas eh. Ito pala yun. Saan na yun? Lumabas kanina. Nawala. Ay, ito pala yun. Meron siyang ano,
Check mo, delete niya yung ibang picture ni Rina and Edo. Dumating lang si Bonsong Aswang, MD Priest na si Madam. Sige na nga, bye-bye na mga kapatid kasi meron ako pupuntahan. Bye! Thank you sa pakikinig, okay? Oh, ayan ha. Watch and see, okay? Antabayanan lang ninyo yung prosesong gagawin. Okay? Huwag kayong masyadong mainip dyan. Basta bata-bata ni Rina. Tapos ang Madam, ha. Oh, tapos na ako. Bye everyone! Thank you for joining! Papatugtog pa ako ng ng insomnia kasi nag-play ako dyan. Oh, dyan na lang kayo mag-usap-usap. Sana ba yung ating insomnia? Kasi pahera hindi tayo makapiright. Pinadala yun ni Madam Muyo. Hanapin ko pa yung message niya. Dami kasing nagme-message sa akin eh. Ha? Ayan. Bye! Ano nangyari? iPhone disabled. Overnight success. It wasn't ever just Back. overnight. It was grit, dedication, missing life, but never a missing Napunta. cycle. Know anyone like that? You're standing up for our right to be lazy. Bye. Kaya siya naglo-loading kasi meron akong sinasagot na text message. Ayusin mo sayaw mo, Ate Moyo. Giatay madadapa ako sa'yo, Bunsong MD. Ayan si Queenie ko. Hindi ka natutulog, MD. Anong oras niya dyan? Uy, gabi na. Ay, ano na, 1 o'clock na rito. Okay, bye everyone.